Ako si Jansen de la Cruz, 48 years old, na nakatira sa General Trias, Cavite. Na-stop ako doon sa trabaho ko sa construction dahil nagkaroon ng problema sa side ng kapatid ko. Nagkasakit siya. Hindi siya kinukup ng kanyang mga anak at asawa. Sa akin inilagak. At yun, inalagaan namin within 1.5 years. Wala na akong work noon. Asawa ko lang ang naging kasangga. Siya yung nag-isip siya ng magtinda sa school. Ngayon, nung nagtitinda siya, kumikita naman ng kahit papano, nakakakain kami, nakakatawid. Noong time na natuto ako napunta ako sa e-bike repair dahil hindi naman kaagad eh. Nung time na bumili kami ng e-bike para service naman ng asawa ko, nung nasira yung e-bike namin, yung brake ng e-bike namin, tapos yun lang naman na naging problema, nilinis ko na may napadaan ngayon na, gumagawa ka pala ng e-bike. Sabi ng gano'n ng kapitbahay namin, meron akong e-bike sa bahay, sira. Pwede mo bang magawa? Nung dinala niya, ang problema, brakes lang. So, doon ako nag-start na mag-repair ng part na yun. Hindi naman din kagrabihan yung sira eh. May time na isang kapitbahay ulit lumapit, may problema siya sa e-bike niya. Yun ang pinakamalala na nahawakan ko. Inano ko talaga, dinismantle ko talaga yung e-bike. So tiwala naman yung kapitbahay namin dahil nagagawa-gawa nga ako, nakikita niya. Nakita ko, nandoon na yung problema ng controller, electronics na yung problema, wirings na. Unti-unti ko na lang napag-aralan siya. Hanggang sa, siyempre, research internet, YouTube. Hanggang sa natutunan ko. Tinatanggihan ko pa yung iba kasi siyempre, nakakatakot. Hanggang sa, eto na, may dumating sa akin na isang foreigner. Sabi niya, may e-bike ako sa bahay. So far, English yun eh. Sabi ko nga sa kanya, kung gusto mo, dalhin mo na lang yung e-bike mo rito at gagawin ko. Madalit salita, nagawa ko yung problema niya. Hanggang sa marami na siyang dinadalang sirang e-bike sa bahay. Parang nakita ngayon ng asawa ko yung potensyal na yung e-bike malakas at madaling gawin. Sa akin, nakikita niya. Kaya nag-proceed kaming gumawa ngayon. Nag-push na akong mag-aral ng gusto. Ito yung pinaka-resulta. Bunga, maraming e-bikes na lumalapit ngayon na nagpapagawa. Sa puhunan, ewan ko lang kung maniniwala kayo. Wala akong nilabas na puhunan. Kasi kung pera nga, wala nga kami pinagsimulaan. Kapatid ko nagkasakit hanggang sa namatay. Wala naman akong puhunan, wala nga trabaho. Hanggang sa may nagpapagawa lang, may nagtiwala. Ginawa ko. Nagawa naman siya. Ayun na, hanggang sa nagpatuloy na, lumabas na kami. Kasi ang dami na ng e-bike sa street namin, napupuno na. Nahihiya na ako sa kapitbahay ko, nakapark na lahat. Kaya ito, lumabas na kami para magkaroon kami ng magandang pwesto, lalong makita. Merong mga nagreklamo pero hindi ako ang sumagot ng mga binigay na nilang reklamo. Yung mga customer ko rin na iba na nakakakilala sa akin, sila ang sumagot dun sa mga nagreklamo. Nagreklamo nila, yung e-bike daw nila, ang sira, sa akin ECDCC. Ang ginalaw ko lang sa kanila, wiring. Wala namang problema sa wiring. Brake ang inirereklamo. Hindi ko naman ginalaw yung brake. Yun ang kadalasang inirereklamo. Ginagawa ko na lang ng solusyon. Kasi kesa sa magalit sila, mainis, yung utang ko ng una, nababayaran ko na siya unti-unti. Nung naipondar na namin ito, karoon ng pagkakataon, nakakapag-ipon, kahit pa paano, hindi naman malaki, hindi rin naman maliit, sakto lang. Nakakapagbayad na ako ng utang. Yun yung mismong nagiging source namin talaga, araw-araw, mga sirang e-bike. Yung pinaka-inspirasyon ko, syempre unang-una pamilya ko. Kung paano ko sila dapat bigyan ng pagkakataon na huwag naman nilang yung hirap ba. Magkaroon sila ng magandang kahit pa paano naman. Yung simple lang. Sa negosyo, unang-una dapat may Diyos na mamamagitan. Siyempre, tatanungin mo, ano ba ang dapat? Ano bang gagawin ko? Kasi wala naman ibang pwedeng makausap eh. Unang-una, ang Diyos, andiyan. Walang ibang solusyon, walang ibang ikaw pupuntahan, walang ibang magpapalakas ng loob mo. Gawin mo siya sa pagmamahal. Kasi kung wala ka namang pagmamahal, hindi mo magagawa yung dapat mong gawin. Payo ko lang sa mga gusto magtayo ng negosyo, gusto magtayo ng kabuhayan. Unang-una, huwag niyo kakalimutan ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yan ang magpapalakas ng loob.
Diyan, yan ang pinaka magiging stepping stone. Pangalawa na lang yung mga customers. Yung mga ano na yan, kung magtatayo kayo ng isang negosyo. Magkaroon ng tiwala sa Diyos. Wala namang ibang pupuntahan eh. Ipagtiwala natin sa Diyos ang ating mga ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga, laban lang.